Palang araw po. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan niyo po, kung Biblia pong pagbabatayan, meron akong hawak na Biblia, bagong tipan. Babasahin ko po yung ikalawang Korinto 5:10. Ganito po nakalagay, Ganito tayo dito para mas, Sabi ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Meron palang hukuman ng ating Panginoong Yesus, pero yung sa langit na po yun. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ay sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So maliwanag ang sabi ni Pablo, abang buhay ka, lahat ng ginawa mong masama at mabuti, ipagsusulit po natin talaga sa hukuman ni Kristo. Yan ang sabi ni Pablo. Si Pablo ay apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kung ano sinabi ni Pablo, galing si kay Kristo yun. Walang kawala. Ika nga, walang takas ang tao. Lahat naman tayo po. Hindi lang naman ng mga politiko yan. Lahat ng nilalang na tao aharap po sa hukuman ng Panginoong Yesus. Okay? Pakinggan po natin si Bunyog, si Atty. Enzo. Ano po? Gabi, mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog, ngayong araw nag-resume na ng session ng Senado. Ang nakakuha ng pansin ng pagre-resume ng session sa Senado ngayon, aside sa una, hindi natuloy yung sinasabing Senate coup o yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Walang nangyari. Pangalawa, natuloy yung pagpapalit, natuloy yung pag-re-elect, pagboto muli kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Pero ang isa pang nakakuha ng atensyon ngayon ay ang no-show si Bato. Wala si Bato sa pagbabalik ng sesyon ng Senado ngayong araw. Napaka-importante ito kasi mahaba yung bakasyon nila, at dapat sana pagbalik ng session ng Senado ngayong araw ay nandun si Bato. Siyempre sa mga senador, matagal yung bakasyon mo, ngayon uli kayo magkikita-kita tapos mawawala ka. Kaya walang pasabi yata kung nasaan siya. Hindi nagpaalam sa liderato ng Senado, hindi nagpasabi kung nasaan siya. Ang malinaw dyan, may kinalaman sigurado ito doon sa pag-anunsyo na ni Ombudsman Boying Rimulya ng balita na mayroon ng arrest warrant na inilabas ang ICC laban sa kanya. Kahit pa wala pang confirmation na mayroon nga siyang arrest warrant, pero malinaw na ang hindi pagsipot ni Bato sa hearing ngayon ng Senado, sa session ngayon ng Senado, ay may kaugnayan na dito sa lumabas na balita na may warrant of arrest na siya. Nagsisimula na ba siyang magtago? Nagtatago na ba ngayon si Bato? Yan ang tanong ng marami. Pero nitong nakaraang mga araw, wala tayong naririnig kay Bato. Kaya nga tayo nagkomentaryo. Ay si Bato hindi niya naman naturalisa yung hindi nagkukomentaryo. Kapag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, nagkukomentaryo siya yung tungkol pa kaya sa kanya. Pero nung pa lumabas siyang balita na may arrest warrant na laban sa kanya, wala ka nang marinig kay Bato. Ang nagsalita na lang, nagbigay na lang ng reaksyon yung kanyang yung abogado ni Kibuloy. Ewan natin kung ito rin yung kanyang magiging abogado, si Israelito Torion.
ni walang statement si Bato de la Rosa, ang naglabas ng maiksing reaksyon ay si Israelito Torion. Si Bato wala. Hindi walang narinig kay Bato. Ang tahimik ni Bato. Walang reaksyon si Bato de la Rosa. At ang mas nakakuha pa ng atensyon ngayon, wala siya sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Nagsisimula na ba ang pagtago ni Bato? Pero yan, mga kabunyog, mga kababayan, alam ni Bato na yung lesson kay Digong, ang lesson nila kay Digong, kay Rodrigo Duterte, binaliwala nila, in-underestimate nila yung balibalita na mayroon ng arrest warrant. At in-underestimate nila yung balita na uhulihin si Duterte kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Kahit si Attorney Martin Delgra, inamin niya. Hindi nila akalain na pagdating nila ng Hong Kong ay aarestuhin na si Duterte. Wala na silang nagawa. Hindi na sila nakaporma. Binantayan na sila ni dating PNP chief, CIDG chief pa noon, General Nicolas Torre. Kaya kahit anong gawin nilang mga delaying takes, kahit anong gawin lang maniubra, wala na silang nagawa. Kahit pagpasok ni Sara Duterte, hinihintay daw si Sara, papasukin muna, hindi na pinapasok ni Cheryl Torre. Kahit yung pizza na dala ni Bongo, nagmamakaawa na papasukin, dalhin daw yung pagkain, hindi na rin pinapasok. Talagang wala nang nagawa si Duterte. Kahit nandun kasama niya si Attorney Martin Delgra at si dating Executive Secretary Midja Aldia. Wala silang nagawa. Alam nila ba to? Alam nila na posible na namang mangyari yan. Yung pag-aanunsyo rin ng arrest warrant ng Duterte, biglaan din. Bagamat may mga balibalita na mayroon ng arrest warrant, hindi ito isinapubliko. Ngayon na naman, nauulit na naman kay Bato. Mayroon ng mga balibalita na mayroong arrest warrant pero wala pang confirmation. Wala pang confirmation. Ngayon, nagpapasiguro na yata si Bato. Ayaw na nilang maulit yung nangyari kay Duterte na mayroon ng mga balibalita, wala pang confirmation, pero binaliwala lang. Kay Bato, hindi. Kahit wala pang confirmation, no? Balibalita pala. Wala pang confirmation. Pero, ayaw nang sumugal ni Bato, ayaw niya nang mag-take ng risk. Ewan ko kung magpapakita pa yan si Bato. Ewan natin. O magtatago na ba siya? Hindi na siya magsusugal na... Kasi pwedeng pag umattend siya sa session sa Senado, tapos biglang i-anunsyo na mayroon ng arrest warrant, pag lumabas siya, aarestuhin na siya. Aarestuhin na siya. Alam niya yan. At once na nandun siya sa Senado, alam niya rin na hindi naman siya magtatagal doon. Kukup-kupin siya, magiging sanctuaryo niya ang Senado, pero hindi pang matagalan. Tulad nga ng sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pwede siyang kupkupin. Wala namang problema. Susuportahan siya ng Senate leadership. Pero hindi rin pwedeng tumagal. Kasi magkakaroon ng institutional crisis. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan ang Senado sa law enforcement agencies. Ang sabihin lang naman ni Senate President Soto sa mga mag-aaresto kay Bato, huwag niyo namang arestuhin sa loob. Huwag niyo namang pasukin ang Senado. Masisira naman ang dignidad ng Senado. Pero sa bandang huli, mapipilitan si Bato na lumabas na ng Senate premises para mag-surrender. So wala ring silbi ang pagtatago niya sa Senado. Kaya kung talagang ayaw niyang sumurrender, ayaw niyang paaresto, ang magagawa niya talaga, magtago na. At kung
talagang magtatago na siya, wala siyang planong magpailalim sa autoridad, hindi na siya magpapakita nga sa Senado. Kasi baka pagdating niya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant, hindi na siya makalabas. Hindi na siya makalabas. Ganyan yung nangyari kay Duterte. Pag galing ng Hong Kong, hinintayin lang na bumalik. Nakaplano na ang lahat. Nabigla si Duterte. Ayaw ni Batong mangyari yun sa kanya. Ang tanong kasi, handa ba si Bato na mag-surrender, ma-aresto? Kasi lagi niyang sinasabi, go ahead. Madalas niyang sinasabi noon, handa siyang pa-aresto. Mabuti na nga daw, makakasama niya na si Duterte doon sa The Hague. Pero, parang iba yung kasi, parang hindi yata matanggap ni Bato na mapupunta na siya sa The Hague, sa the Netherlands. Kasi kung handa siya, ngayon pa lang makikita mo magsasalita siya. Kung handa talaga naman siyang magpa-aresto, mapunta sa The Hague, kung talagang kailangan, wala siyang magagawa, handa siya doon, ngayon pa lang, magmamatigas yan si Bato. Matapang yan. Ipapakita niya, walang sa kanya, hindi siya takot. At a-attend uli siya sa session ng Senado. Pero hindi ganun ang nangyari. Paglabas ng balibalita na mayroong ng arrest warrant, wala nang narinig sa kanya. Lalo pat, hindi rin siya umattend sa session ng Senado. So, ibig sabihin, hindi talaga siya magpapa-aresto. Lalong wala siyang planong sumuko. Wala talaga siyang planong sumunod kay Duterte sa The Hague. Hindi totoo yung sinasabi niyang handa siyang magpa-aresto. Kasi kung handa siyang magpa-aresto, nung lumabas pa lang ang balibalita na may warrant of arrest na, magko-komentaryo na siya. At hindi siya mag-a-absent sa session ng Senado. Pero ngayon, wala na, hindi na siya naririnig. Wala nang balita sa kanya, hindi na siya nakikita, hindi na rin siya nagpakita. So, mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Ano sa tingin niyo? Alam niya kasi mas, di ba madalas din nating sabihin sa programa natin yan, mas mahirap ang kalagayan ni Bato kaysa kay Duterte. Kasi si Duterte, matanda na si Duterte. Totoo naman yun, baka doon na rin yan mamatay sa dahig si Duterte. Ang dami niyang sakit, matanda na. Kahit si Duterte, naiisip niya na rin yan, baka doon na rin siya mamatay. Pero si Bato, malakas pa si Bato. Hindi pa masyadong matanda si Bato. So mahaba pa ang bubunuin niyang panahon sa kulungan, sa dahig. At ang isa pa, yung gastos. May nabasa nga akong reaksyon ni Sara Duterte. As early as April daw, sinabihan niya na si Bato na maghanda na. Mayroon daw siyang nire-recommend na expert sa international law na British lawyer. Problema dyan, paano babayaran niya? Sasagutin ba ng Duterte yung bayad sa abogado niya? Kung sagot niya yung bayad sa abogado, ang tindi ng gastos niya. Mabuti ang Duterte, sigurado kung ilang bilyon ang niya. Ngayon, parang hindi nagre-reklamo ang Duterte sa ginagastos nila kay Kaufman. Pero si Bato, iindahin niya ni Bato. Kaya nga sabi ni ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Atty. Chrissy Conte. Dapat kay Bato, ngayon pa lang mag-surrender na ayon kay Atty. Chrissy Conte para habang hindi pa nagsisimula yung trial ng kaso ni Duterte, ay maipasok na siya. So pag naipasok na siya, pwedeng kasama na siya sa hahandila na kaso ni Kaufman. Wala siyang hindi siya obligadong kumuha ng sarili niyang abogado. Pero kapag confirm na yung charges, tapos na yung confirmation of charges hearing, saka siya maaaresto, ay wala na, kukuha na siya ng abogado. Magbabayad na siya. Kaya ito, natin, ang laki ng problema ni Bato, Ito na yung sinasabi natin noon. Pwedeng manalo uli si Bato bilang senador.
nanalo nga, pero hindi ibig sabihin yan na tahimik ang buhay niya. Seryoso ito, itong sa tungkol sa ICC. Hindi niya ito matatakasan. Ha? Hindi naman nila kayang bilhin ang mga judges ng ICC. Hindi naman nila kayang bayaran ng korte ng ICC. Sigurado yan. Ngayon pa lang nararamdaman na ni Bato, hindi niya na ito na yung kabayaran ng ginawa niyang pagsunod sa mga gusto ni Duterte. Mula pa sa Davao, ng mga Davao Death Squad, hanggang sa, okay nga, ginawa siyang PNP chief. Pero ginawa naman siyang tagapagpatupad ng tukhang. Ginawa niya naman. Ginawa niya lahat ng pinagawa ni Duterte. Kaya lang ang hindi niya naisip, mayroong panahon ng paniningil. Mayroong panahon ng pagbabayad sa lahat mong ginawa. At ito na yun, nangyayari na. Siguro iniisip nila, sa Pilipinas, walang mangyayari sa Pilipinas, hindi sila mapapanagot dito. O hindi nila naisip, may ICC. Kala naman nila, nag-withdraw na. Wala na magagawa yan. Wala nang jurisdiction yan. Hindi nila naisip, hindi ganun yun. So ito na. Nakarma sila ni Duterte. Nakarma sila. Malamang susunod pa niyan si Bongo. Marami pang susunod yan. Kaya ngayon, magiging magulo na ang buhay ni Bato. Dati nakakapag-ihaw pa siya. Nakikipag-inuman pa siya. Ang saya pa ni Batong nagluluto. Nag-iihaw ng kung ano-anong isda. Sabagay doon sa dahig, huwag ko lang kung pwede ba doon mag-ihaw ng isda. Pag-ihaw niya, mag-ihaw sila nila Duterte. Kaya lang ang malinaw dito, simula ngayon, ayan na, hindi na mahagilap si Bato, wala nang komentaryo, hindi na nagsasalita, hindi na makita, hindi na nagpakita. Simula na ba ito ng pagtatago niya? Kung simula na ito ng pagtatago niya, kahit pa sabihin hindi siya maaresto, pero yung pagtatago niya pa lang, ay napakahirap ng buhay na niya. Parang katulad din yan kay Bantag. Parang katulad din yan kay Bantag. Yan ang nangyari sa kanila. Yung mga lahat ng mga sumunod kay Duterte, si Kibuloy, si Bantag, yan, tingnan niyo ang nangyari sa kanila. Ngayon si Bato. At marami pang susunod dyan. Ito na ang panahon ng pagbabayad nila sa kalahat ng kanilang ginawa. Yan yun. Kaya kahit ka pa nanalo ka uli sa re-election mo bilang senador, sabihin mo pang malaki ang nakuha mo boto, ito na ngayon. Mukhang hindi mo pa matatapos ang termino mo. Anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. So, narinig niyo po si Atty. Enzo ng Bunyog, ano? Tama nga naman yan lahat ng sinabi niya eh. Lahat ng sumunod kay Duterte, yung matandang Duterte, yung Tatay Digong na tawagin nila, napahamak. Tignan niyo si Rowena Garma. Wanted siya. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, yung tagahawak ng pera, nagbabayad sa mga pinapapatay na mga kriminal. Wanted. Yan ang mali sa kanila. Ginawa nilang puhon ang mga Dutertes. Okay, ano sabi ng Biblia? Dito naman sa Roma 12, sabi ni Pablo, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Individual po ito, kaibigan. Hindi bara-barangay, hindi pa may pamilya. Bawat isa, sabi niya, hindi individual. Ibang pagharap ni Duterte sa hukuman ng Diyos, iba yung pagharap ni yung mga lipores niya, kanya-kanyang pagharap. Yan. Ibig sabihin,
Ito po, para sa lahat ng tao ito, hindi lang sa mga Duterte, lahat ng nabubuhay ng tao dito. So, ibig sabihin, magsusulit talaga po tayo sa Diyos. Doon sa unang binasa ko, magsusulit tayo sa hukuman ni Kristo. Dito naman, magsusulit sa hukuman ng Diyos. Si Pablo po ang sumulat ito. Yung ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10, at itong Roma, chapter 14, verse 12. Ngayon, paano kung patay ng tao? Yan. Halimbawa, namatay na po ang tao. Halimbawa, sabi nga ni Atty. Eso, baka doon na mamamatay si Matandang Duterte. Kung hindi po sila nakapag-repent, hindi sila magsisi, malayong magsisi si Duterte, minumura pa nga ang Diyos eh. Pati si Yeso Cristo, minamaltrato niya eh. Dahil pinako daw sa krus. Oh. Anong sabi ng Biblia? Bawa, nalagutan na siyang iningaro kasi di natin alam, baka sabi nga ni Atty. Eso, baka doon na mamatay. Ito po naman, mapahagang kanyang biyahe sa impyerno. 9:27 ng Hebreo, babasahin ko po. At kung paano itinakda sa mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yan. After death, huhukuman na po ang tao. Bawa namatay ang isang tao. Yung katawan lupa niya, babalik sa lupa, ililibing. Yung kaluluwa niya, diretso na po sa Diyos. Siyang tatanggap ngayon ng hatol. Kung langit ka o impyerno ka. Ngayon, si Duterte nilapastangan ng Diyos. Tinawag niyang stupid God. Ang creator, ang Diyos. Tapos si Jesus naman, nilait niya sa pagpapako sa krus. Sa tingin niyo, saan pupunta si Duterte kung sakali ngayon niya sa malalagutan ng hininga? Pero, kung makapagsisi siya at tumingin ng tawad sa Diyos, may pagkakataon. Pero, paano kung hindi? Ayan, pasok ngayon siya dyan. Yung paghuhukom. Doon siya pasok. Lahat naman ng tao, intended tayo magsisi kung kailan magsisi eh. Kasi ang Panginoong Yesus, nung nagsimula siyang mangaral, ang kanyang sinabi ay ito. Basahin po natin. Dito sa Mateo 4:17. Mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Oh. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Mangagsisi. Ibig sabihin po ng pagsisisi, talikuran po ang kasalanan. Yan. May pagkakataon naman lahat ng tao makasalanan po eh. Binibigyan ng Diyos ang tao na magsisi. Yung problema, baka hindi ka nagsisi, inabutan ka ng kamatayan mo, kaibigan. Yan. Pag inabot ka ng kamatayan mo, yun ang paghuhukom. After death is judgment. Doon ka nahuhukuman ng Diyos kung langit ka o impyerno ka. Yan ano po, nasa Biblia po, nagbabasa po tayo ng Biblia, New Testament po ito. Kaya yan. Paano kung nagtago? Aro, pag may kasalanan ka naman, at tinaguan mo kasalanan mo, kahit magsisi ka kaibigan, hindi ka patatawarin ng Diyos. May krimen kang ginawa at tinaguan mo. Mas maganda, sumuko ka. Kaya yan ang payo kay Bato. Pag dumating na yung aresto talaga,
ng ICC at kasama yung mga Interpol, yung International Police. Ang payo nga po sa kanya ni Atty. Conte, sumuko na lang siya. Huwag nang magtago. Yan po pinakamaganda. Sumuko. Surrender. Kagaya ni Bato, ay ni Digong. Surrender ang tawag po doon. Okay? Hanggang dito na lamang ang inyong kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Nagbasa po tayo ng talata ng Biblia. Walang personalan. Pinakinggan lang natin si Atty. Enzo sa kanyang komentaryo tungkol sa pag-aresto kay Senator Bato. God bless us all po. Thank you for watching. Sana po meron kayo natutunan, meron kayo napulot. God bless us all. Bye-bye.